Before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, who created the heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya. We were born a sinner and we are supposed to go to the eternal hell. Kami po ay pinanganak na makasalanan at kami po ay nararapat na mapunta doon sa impyerno. But our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed your precious blood to redeem all of our sins. Ngunit ang Panginoong Jesucristo ay namatay doon po sa krus at umanak po yung lahat ng kanyang dugo upang tabusin po yung lahat ng aming mga kasalanan. We know through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, all of our sins were forgiven and we became the children of God. Alam po namin na sa pamamagitan po ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, kami po ay naligtas at naging mga anak po ng Diyos. Today, in this Lord's Day, we have gathered here those who were sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabala ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon ngayon upang makapakinig po ng inyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na sama-sama. Whenever we gather together, let us remember the love of God and grace of God. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa alalahanin po namin ang pag-ibig at ang biyaya po ng Diyos. And let us continue to serve the Lord until our Lord Jesus Christ second coming. At nawa magpatuloy po kami sa paglilingkod sa aming Panginoon hanggang sa muling pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo. We believe many of the newcomers, they were saved through the last Grand Bible Seminar. Naniniwala po kami na marami po mga baguhan ang naligtas nito pong nakaraan na Grand Bible Seminar. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakuusap, tulungan niyo po sila na manatili po sila sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. Today also, there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw din po, meron po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadala ngayon sa Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, pakuusap, tulungan niyo po sila na makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ito pong Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, let's open our Bible, Romans chapter 3, verse 23 and 24. Buksan po natin sa ating mga Biblia, sa mga taga-Roma, chapter 3, magmula po sa verse 23 hanggang verse 24. Romans chapter 3, verse 23 and 24. Mga taga-Roma, chapter 3, magmula po sa verse 23 hanggang 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Through the last Grand Bible Seminar, we have learned what is the Bible and also what is the purpose of our life. Kaya nung nakaraan pong Bible Seminar, natutunan po natin yung patungkol sa Biblia at kung ano po yung tunay na layunin ng ating buhay. Especially how can we be saved. At lalong-lalo na po kung paano po tayo maliligtas. As I already explained, the purpose of the Bible Seminar to get the eternal life, to get the salvation. Gaya po ng aking naipaliwanag na, ang layunin po ng Bible Seminar ay para magkaroon po ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. As I already explained, according to the John chapter 5, verse 39, you search the scriptures and for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Kaya gaya po ng sinabi sa 1 chapter 5 sa verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Yes, this Bible testify who is God and also who is Jesus Christ. Kaya ito pong Biblia, ito po yung nagpapatotoo kung sino po yung Diyos at kung sino si Jesucristo. Yeah.
through the so many the evidences and also fulfillment of prophecies, we came to believe this Bible is really true and God's word. Kaya sa pamamagitan po ng napakaraming ebidensya at katuparan po ng mga propesiya, naniwala po tayo na ito pong Biblia ay totoo at salita ng Diyos. And also we came to understand what is our spiritual condition before we get salvation. At naunawaan din po natin kung ano po yung ating spiritual na kondisyon bago po natin natanggap yung kaligtasan. Yeah, before we are the sinner, we are born as a sinner and we are supposed to go to the eternal hell. Kaya noon, tayo po ay ipinanganak po ng mga makasalanan at nararapat po tayo na mapunta doon po sa impyerno. Yeah, as the Bible says here, Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of glory of God. Kaya gaya po ng sinabi dito sa Romans chapter 3 sa verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah, we have committed a lot of sin. That's why we are in the destiny of the eternal destruction. Tayo po ay gumawa ng napakaraming kasalanan, kaya nga po tayo po ay nararapat na mapunta doon sa pagkawasak. But 2,000 years ago, Jesus Christ came to this world and He was crucified on the cross and shed all His precious blood to redeem all of our sins. Pero 2,000 taon na po ay nakakalipas, si Jesus po ay pumarito sa mundong ito at namatay po dun sa krus at dumanak yung lahat ng kanyang dugo para po tubusin yung lahat ng ating kasalanan. Yeah, we came to realize all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Kaya naunawaan po natin na yung lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawadan ng dugo po ni Jesus. Yeah, not only my past sins, but also my future sins. All of our sins were forgiven. Kaya hindi lamang yung kasalanan ko sa nakaraan, maging sa hinaharap, lahat ito ay napatawad na. That's why by the grace of God, we were able to be saved. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. We believe the many of the newcomers, they realize what's the real salvation through the last Grand Bible Seminar. Tayo po ay naniniwala na marami po sa mga baguhan ay talagang nakatanggap po ng kaligtasan noong nakaraan po na Bible Seminar. Yeah, those who really get the salvation, they realize how much the love of God is great and how much the grace of God is great. Kaya doon po sa mga talagang nakaunawa ng biyaya po ng Diyos, naunawaan po nila kung gaano po kadakila yung pag-ibig at biyaya po ng Diyos. As you know well, the salvation is the gift from God. Kaya po ng inyong nalalaman, ang kaligtasan, ito po ay regalo mula sa Diyos. Yeah, we were saved by the grace of God. Tayo po ay naligtas dahil po sa biyaya ng Diyos. Here, as the Bible says, Romans chapter 3, verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kaya sinabi po dito sa verse 24, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. We were able to be saved through the redemption of our Lord Jesus Christ. Nagawa po nating maligtas dahil sa pamamagitan po ito ng pagtubos ni Kristo Jesus. Yeah. First, we need to think about why the people, they cannot enter the heaven. Una po, dapat po natin pag-isipan, bakit ba yung mga tao hindi sila pwedeng makapunta doon sa langit? Yeah. As long as we have a sin, we cannot enter the heaven. Hanggat meron tayong kasalanan, hindi tayo makakapasok doon sa langit. That's why the 100% of our sins must be forgiven. Kaya nga po, dapat 100% yung ating po mga kasalanan ay dapat na mapatawad. So, if it is not eternal redemption, that is not true salvation. Kaya kung hindi po ito walang hanggang katubusan, hindi po ito tunay na kaligtasan. And there is no any other way to receive the forgiveness of our sins except the blood of Jesus. At wala pong ibang paraan para po matanggap yung kapatawaran ng mga kasalanan maliban lamang po sa dugo ni Jesus. Yeah, as the Bible says, without shedding of blood, there is no remission. Gaya po ng sinasabi na Biblia, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So when we came to realize all of our sins were forgiven through the blood of Jesus, yeah, we can be saved. Kaya kapag naunawaan po natin na yung ating mga kasalanan ay napatawad na po ng dugo ni Jesus, tayo po ay maliligtas. So Ephesians chapter 2 verse 8 says, for by grace you have been saved through faith. Kaya sinabi po sa Efeso chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah, so this is the grace of God. Kaya po ito po yung biyaya ng Diyos. If you look at Exodus chapter 12, there is the one story. Israelite, as you know well, they had a slavery life around 400 years in Egypt.
Kaya kung titingnan niyo po sa Exodus sa chapter 12, naroon po yung kwento na kung saan yung mga Israelita, gaya po ng inyong nalalaman, sila po ay naging alipin doon po sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Before they came out from the land of Egypt, there was the last judgment from God. Kaya bago po sila lumabas doon po sa lupain ng Ehipto, meron pong huling paghahatol po yung Diyos. That was to kill the firstborn son. Ito po yung pagpatay doon po sa panganay na anak. But God told the Israelite how they can avoid this judgment. Pero sinabi po ng Diyos sa mga Israelita kung paano po nila maiiwasan ito pong paghatol o paghuhukom. Yeah, they had to kill the firstborn lamb, and with the blood, they should put on the doorpost and then lintel of the house. Kaya kailangan po nilang patayin yung panganay na kordero at kailangan po nilang kunin yung dugo at ilagay po ito sa haligi ng pintuan. And God promised, when I see the blood, I will pass over you. At ipinangako po ng Diyos sa kanila, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Yeah, here, very important things to avoid the judgment of God. Whether there is the blood or not, this is the important sign. Kaya dito po, meron pong dalawang mahalagang bagay. Kung meron pong dugo at kung walang dugo, ito po yung mahalagang tanda. Yeah, the Israelite, those who really believe in the word of God, yeah, they kill the firstborn lamb and then they put this blood on the doorpost and the lintel of the house. Kaya doon po sa mga Israelita na sumampalataya doon sa salita ng Diyos, pumatay po sila ng panganay na kordero at inilagay po nila yung dugo doon po sa mga haligi ng pintuan. But Israelite, they did not put the blood on their house. That's why all the firstborn of the son of the Egyptian, they did not believe in the word of God. That's why they did not put the blood on their house. That's why their firstborn son were killed by the judgment of God. Pero po yung mga Ehipsyo, hindi po sila sumampalataya doon sa salita po ng Diyos, kaya nga po hindi po sila naglagay ng dugo doon po sa haligan ng pintuan, kaya pinatay po ito ng Diyos, pinatay po ng Diyos yung kanilang panganay na anak sa pamamagitan po ng paghatol ng Diyos. But the children of the Israelite, the firstborn son of the Israelite, they were saved because they were staying inside the house. And then outside, in the doorpost and the lintel of the house, there was the blood. Pero yung mga Israelita, nabuhay po yung kanilang mga panganay na anak dahil sila po ay nanatili doon po sa loob ng bahay at sa labas po ng kanilang bahay, meron pong dugo na nakapahi doon po sa haligi ng pintuan. Actually, this is the shadow of Jesus Christ. Sa katunayan, ito po ay anino ni Hesus Kristo. All the people, we are sinner, and then we are supposed to go to the eternal hell. Lahat po ng mga tao, tayo po ay makasalanan at nararapat na mapunta doon sa impyerno. But when we really believe in the blood of Jesus, all the judgment of God will pass over. Pero kung talagang tayo po ay sasampalataya sa dugo po ni Jesus, lahat po ng paghatol, ito po ay lalampas sa atin. God promised, when I see the blood, I will pass over you. Ipinangako po ng Diyos na kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Yeah. So, in the days of the Exodus, the Israelite, they killed the firstborn lamb, and with the blood, they put on the doorpost and the lintel of the house. Kaya po dito sa Lumang Tipan, dito po sa Exodus chapter 12, yung mga Israelita, pumatay po sila ng panganay na kordero at inilagay po nila yung dugo sa haligi ng pintuan. That was a shadow. And according to the Bible, Jesus Christ came to this world as a Lamb of God, and He died on the cross. And through the redemption through His blood, all of our sins were forgiven. At kaya ito po ay anino lamang at dito po sa Bagong Tipan, si Hesus Kristo, siya po ay pumarito bilang kordero ng Diyos at namatay doon po sa krus at tinubos niya po yung ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. So, through the blood of Jesus Christ, all of our sins were forgiven. Kaya lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. In order to get salvation, we must believe who is Jesus Christ. And then we must know what Jesus Christ did for us. Upang magkaroon po ng kaligtasan, dapat po tayong sumampalataya kung sino si Hesus Kristo at kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa akin. So, Bible says, the John chapter 17 verse 3, and this is the eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Kaya sinasabi po dun sa Juan, chapter 17 sa verse 3,
at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Yeah, when we realize what Jesus Christ did for me exactly on the cross, yeah, we can be saved. Kaya kapag naunawaan po natin kung ano po yung ginawa ni Jesucristo ng eksakto para sa akin, tayo po ay maliligtas. Yeah, John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya sa 1 chapter 3 sa verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinaman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes. So, this is the love of God. Kaya ito po yung pag-ibig ng Diyos. Yeah. Why Jesus Christ came to this world? Bakit po ba pumarito si Jesus sa sanlibutan? Bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Upang iligtas ang mga makasalanan. To save sinners. And before He died, He said, it is finished. Kaya upang iligtas po ang mga makasalanan at bago po siya mamatay ay sinabi po niya, natupad na. Yeah, 100% of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Kaya 100% napatawad po yung lahat ng ating pong mga kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. For example, you borrowed 1 million pesos. Yeah, if you don't pay this amount, you need to go to the jail. Halimbawa, ikaw po ay humiram ng 1,000,000 at kung hindi mo po ito mababayaran, ikaw po ay makukulong. But your father prepared the 1 million pesos and then paid all of your debt, 100%, paid in full. Pero yung tatay mo, inihanda niya po yung 1,000,000 piso at binayaran niya po yung utang mo at ito po ay nabayaran na ng buo. And if you receive the receipt, you don't need to worry about that anymore. At kung natanggap mo na po yung resibo, hindi mo na kailangang mag-alala pa para po dun sa utang mo. Yeah, 2,000 years ago, Jesus Christ, He redeemed all of our sins, 100%. Kaya 2,000 taon na po yung nakakalipas, si Jesucristo, tinubos niya po yung ating mga kasalanan ng 100%. Yeah. It is finished, means 100% of our sins are forgiven. Natupad na, ibig sabihin, 100% ng ating mga kasalanan ay napatawad na. In original Greek word, it means the tetelestai. It means paid in full. Kaya doon po sa salitang Griego, ito po ay tetelestai na ang ibig sabihin, nabayaran na ng buo. John chapter 5, verse 24. Dito po sa Juan, chapter 5, sa verse 24. John chapter 5, verse 24. Sa Juan, chapter 5, dito po sa verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yeah. Most surely I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. When you really believe in Jesus Christ, how much your sins are really forgiven, yeah, you can be saved. Kaya kung talagang tayo po ay sasampalataya kay Jesucristo, kung paano po napatawad yung ating mga kasalanan, tayo po ay maliligtas. Many people, they misunderstand, although they are attending to the church. Kaya yung marami po mga tao, sila po ay nagkakaroon ng maling pagkaunawa kahit na sila po ay nagsisimba na. Yeah, many people, they believe they can go to the heaven through their good works or by the keeping the law. Marami pong tao, naniniwala po sila na makakapunta daw po sila sa langit sa pamamagitan po ng kanilang mabubuting gawa at pagsunod sa kautusan. But we can be only saved by the grace of God. Pero tayo po ay maliligtas lamang sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Yeah, as the Bible says, Ephesians chapter 2, verse 8, For by grace you have been saved through faith. Kaya gaya po na sinabi sa Efeso chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah, although we did nothing, when we really believe what Jesus Christ did for me, we can be saved. Kahit na wala po tayong ginawang anuman, pero kung sasampalataya po tayo kay Jesucristo, kung ano yung ginawa niya para sa akin, tayo po ay maliligtas. According to the Luke chapter 23, as you know well, the two criminals, they were
crucified when Jesus Christ was crucified together. Gaya po ng inyo nalalaman, sa Lucas chapter 23, naroon po yung dalawang kriminal na ipinako na kasama po ni Jesus. At the first time, two criminals, they criticized the Jesus Christ like other people. Kaya sa unang pagkakataon, ito pong dalawang kriminal, kanila pong tinutuya ito pong si Jesus katulad po ng ibang mga tao. But as time goes on, the one sinner, he came to understand Jesus Christ is the Son of God. And Jesus Christ is dying. He was crucified because of their sins. Pero ito pong isang makasalanan, naunawaan po niya na si Jesus, siya yung anak ng Diyos at siya ay mamamatay para sa aking mga kasalanan. That's why one criminal, he repented his sin. And before he died, he asked his spirit to the Jesus. At ito pong isang kriminal po na ito, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at iniling niya po yung kanyang espiritu kay Hesukristo. When you come into your kingdom, please remember me. Alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. And immediately Jesus answered, "Today you will be with me in paradise." At kaagad po, sumugot po si Jesus sa kanya, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. So think about this, the criminal. Did he attend the church for a long time in order to get salvation? Kaya pag-isipan niya po yung kriminal po na ito, siya po ba ay nagsimba na mahabang panahon upang siya po ay maligtas? No, he did not attend the church. Did he do any of the good things for God? Kaya gumawa po ba siya ng mabubuting bagay para sa Diyos? No. Only he was the one of the biggest sinner. That's why, because of his sin, he was crucified. Hindi po, isa lamang po siya sa mga makasalanan na gumawa po ng mga kasalanan, kaya nga siya po ay ipinako din po sa krus. But this miserable sinner, before he died, he repented his sin and he just believed in Jesus. Pero ito pong makasalanan na ito, bago po siya mamatay, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya po siya kay Jesus bago po siya mamatay. Because Jesus said, repent and believe in the gospel. Dahil sinabi po ni Jesus, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. And immediately when this criminal believed in Jesus, Jesus promised, today you will be in paradise with me. At kagad po na nangyari, nung sumampalataya po itong kriminal doon kay Jesus, sinabi po sa kanya ni Jesus, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yeah. So he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Kaya sinabi po, ang sinamang sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yeah, his position was immediately changed, right? From death into life. Kaya yung kanya pong posisyon ay kaagad po na nagbago, magmula po sa kamatayan at nalipat po siya sa buhay. We are also same. Before we get salvation, we are the sinners. Kaya parehas din naman po sa atin, bago po natin natanggap yung kaligtasan, tayo rin po ay mga makasalanan. But immediately when we get salvation, we became the children of God. Pero nung natanggap po natin yung kaligtasan, kaagad tayo po ay naging mga anak ng Diyos. If you look at John chapter 11, Jesus said, I am the resurrection and the life. Kaya sinasabi po dun sa Juan chapter 11, sinasabi po dun ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. When Jesus visited the house of the Lazarus, who died 4 days ago. Kaya si Jesus, binisita niya po ito pong si Lazaro na 4 na araw na pong patay. At the time, he said to the sisters of the Nazareth, I am the resurrection and the life. Kaya ng mga oras po na yun, sinabi po ni Jesus doon po sa mga kapatid na babae ni Lazaro, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. And then, Jesus Christ raised the dead Lazarus after he died 4 days later. At pagkatapos po, muli pong binuhay ni Jesus, ito pong namatay na si Lazaro. Yeah, he commanded the people to move the stone. And then, he called the Lazarus, dead Lazarus. He died 4 days ago. Yeah, so, Jesus called him, Lazarus, come out. Kaya inutusan po ni Jesus yung mga tao na alisin po yung mga bato at pagkatapos sumigaw po si Jesus at sinigaw po niya, Lazaro, lumabas ka. And that Lazarus, he was resurrected. And then he came out from the tomb. Kaya ito pong patay na si Lazaro, siya po ay muling nabuhay at lumabas po siya mula dun sa kanyang libingan.
why Jesus Christ performed this kind of miracle. Bakit po ba ipinakita ni Jesus yung ganito pong himala? Jesus Christ came to this world to give us true life. Si Jesus po ay pumarito sa mundong ito upang bigyan po tayo ng tunay na buhay. Actually, all the people, we were like this dead Lazarus. Sa katunayan po, tayo pong mga tao, tayo po ay katulad po nitong patay na si Lazaro. Before we get salvation, our spirit was dead. Bago po natin natanggap yung kaligtasan, yung atin pong espiritu ay patay. When the dead Lazarus heard the voice of the Son of God, this dead Lazarus lived again. Kaya nung narinig po nitong patay na si Lazaro yung tinig po ng anak ng Diyos, ito pong patay na si Lazaro ay muling nabuhay. Nowadays it is also same. When we listen to the true gospel, our dead spirit will live again. Parehas din naman po sa atin, kapag napakinggan po natin yung tunay na ebanghelyo, yung patay po nating espiritu ay muling mabubuhay. Here, John chapter 11, verse 25 says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, through he may die, he shall live. Dito po sa 1, chapter 11, sa verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. And John chapter 5, verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makarinig ay mabubuhay. Yes, the dead will hear the voice Son of God, and those who hear will live. When? Now, the hour is coming, and now, when the dead people, the spiritually, when they listen to the true gospel, immediately their dead spirit will live again. Kaya kapag napakinggan po ng mga taong patay yung espiritu, kapag napakinggan po nila yung tunay na ebanghelyo, yung kanila pong patay na espiritu ay muling mabubuhay. As you know well, Jesus said, according to the John chapter 3, verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Gaya po ng inyong nalalaman, gagaya po na sinabi ni Jesus sa 1, chapter 3, sa verse 3, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. All the people, we were born as a sinner, as a children of God, as a children of the Adam. Lahat po tayong mga tao, tayo po ay mga inapo po ni Adan. So, when we were born, we are spiritually dead. Kaya nung ipinanganak po tayo, patay po yung ating espiritu. For example, there is the electric fan. When the electric fan is connected on the electricity, it can operate, it can work. Kaya halimbawa po, meron pong electric fan. Kung yung electric fan po na ito ay nakakabit doon po sa kuryente, ito po ay gagana. But if the plug is disconnected from the electricity, there is no power. It means the power is dead. Pero kung yung electric fan po ay hindi po nakasaksak doon po sa kuryente, ibig sabihin, ito po ay patay, hindi po gumagana. It is also same. Before we get salvation, we were spiritually dead. Kaya pares din naman po sa atin, bago po natin natanggap yung kaligtasan, tayo po ay spiritual na mga patay. But when you get salvation, your dead spirit will live again through the true gospel. Pero nung naunawaan mo po yung kaligtasan, sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo, yung inyo pong patay na espiritu ay muling mabubuhay. And you will be connected with Jesus Christ. At kayo po ay magiging konektado na doon kay Hesukristo. Hebrews chapter 9, verse 12. Sa Hebreo, chapter 9, dito po sa verse 12. As I already emphasized, this verse is very important. The Hebrews chapter 9, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. In the Old Testament, Israelites, they offered animal sacrifice in order to receive forgiveness of their sins. Doon po sa lumang tipan, yung mga Israelita, sila po ay nag-aalay ng mga hayop para po sa kanilang panghandog pangkasalanan. Especially according to the Leviticus chapter 16, on the Atonement Day, all the Israelites, they gathered, and then they received the forgiveness of their sins through the sacrifice. Kaya doon po sa Leviticus sa chapter 16,
lahat po ng mga Israelita, sila po ay nagtitipon at yung kanila pong mga kasalanan ay napapatawad sa pamamagitan po ng pag-aalay. Yeah, through the sacrifice of animal. That's why it was only effective only 1 year, temporary. Kaya at sa pamamagitan po ng pag-aalay ng mga hayop, ito po ay nagiging epektibo lamang sa loob po ng isang taon. That's why Hebrews chapter 9, verse 12 says, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro. So, it is not the blood of animal, but kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. So, Jesus Christ, He redeemed all of our sins through His precious blood. And then, He entered the most holy place once for all. Kaya po si Jesucristo, tinubos niya po yung ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo at siya po ay pumasok na minsan magpakailanman doon sa dakong banal. According to the Old Testament, the high priest, he entered the most holy place once a year, repeatedly, taon-taon. Kaya ayon po doon sa lumang tipan, yung pinakapunong pari, pumapasok po siya doon sa dakong banal isang taon-taon o isang beses po sa isang taon. Because that was a shadow, not real imaging. Dahil ito po ay anino lamang, hindi po ito yung tunay na larawan. But Jesus Christ, he entered the most holy place with his own blood once for all. Pero si Jesucristo, siya po ay pumasok na minsan magpakailanman doon po sa dakong banal na dala sa pamamagitan po ng kanyang dugo. It means the blood of the Jesus is perfect. And the blood of Jesus redeemed all of our sins 100%. Ibig sabihin, yung dugo po ni Jesus ay perpekto at tinubos niya po ng 100% yung ating mga kasalanan. Why do many people, although they are attending to the church, they cannot be saved? Bakit po ba maraming mga tao, hindi po sila maligtas kahit na sila po ay dumadalo sa Many simbahan? people, they believe they're only the past sins were forgiven, but future sins not forgiven. Maraming tao, sila po ay naniniwala na yung kasalanan po nila sa nakaraan ay napatawad na, pero yung hinaharap ay hindi pa. But what the Bible says? Bible says, through the blood of Jesus Christ, all of our sins are forgiven 100%. Pero ano po yung sinasabi ng Biblia? Sinasabi po ng Biblia, sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus, 100% yung lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. Yeah, not only my past sins, but also present and future sins. Hindi lamang yung kasalanan ko sa nakaraan, kundi maging ngayon at maging sa hinaharap. So, if it is not the eternal redemption, that is not the real salvation. Kaya kung hindi po ito walang hanggang katubusan, hindi po ito yung tunay na kaligtasan. So, like this. Jesus said before He died, He said, it is finished. Natupad na. Ibig sabihin, all of our sins, from the beginning of history until the end of the history, all people's sins are forgiven through the blood of Jesus. Ibig sabihin po nito, mula po sa pasimula ng kasaysayan hanggang sa mga huling tao, lahat po ng kasalanan ng tao ay napatawad na ng dugo po ni Jesus. Yeah, my past sin and also my future sins are forgiven. Kaya yung kasalanan ko sa nakaraan at maging sa hinaharap, ito po ay napatawad na. Yes. So we believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Kaya tayo po ay naniniwala na yung kasalanan po natin ay napatawad na ng dugo po ni Jesus. This is the eternal redemption. Ito po yung walang hanggang katubusan. Naintindihan niyo po? Yeah. So, John chapter 1 verse 29 says, behold the Lamb of God who takes away sin of the world. Kaya sinabi po dun sa chapter 1 sa verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yeah, Jesus is carrying big sack, and here inside there is the sin of the world, from the sin of the Adam to the sin of the last man. Kaya nandito po, bit-bit po ni Jesus yung napakalaking sako at doon po sa malaking sako, naroon po yung kasalanan ni Adan at sa huling tao, ito po yung kasalanan ng sanlibutan. Yeah, behold the Lamb of God who takes away sin of the world. That means from the sin of the Adam to the sin of the last man. Narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ibig sabihin, magmula po sa kasalanan ni Adan hanggang sa kasalanan ng huling tao. Yeah, Jesus Christ redeemed 100% of our sins. Kaya tinubos po ni Jesus ng 100% yung ating mga kasalanan. Yeah. Kung wala ng kasalanan kayo, saan kayo pupunta? Sa langit. Yeah, syempre. So, if you don't have any sin, yeah, of course, you can enter eternal heaven. Siyempre po, kung wala ka na pong anumang kasalanan, ikaw po ay makakapunta na doon po sa langit. Yeah, that's why Hebrews chapter 1 verse 3 says,
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. He had by himself purged our sins. That means he redeemed all of our sins through his precious blood. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, ibig sabihin, tinubos niya na po yung ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang mahalagang dugo. And he sat down at the right hand of the Majesty on high. Yeah, why Jesus is sat down? Because he already finished all his work. Kaya bakit po umupo na po si Jesus? Dahil natapos niya na po yung lahat ng kanyang gawain. Yeah, Jesus said, it is finished. Natupad na. Kaya sinabi po ni Jesus, natupad na. Unang Pedro chapter 2 verse 24, 25. Dito po sa unang Pedro, chapter 2, verse 24 hanggang 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Yeah, who himself bore our sins in his own body on the tree. Jesus was crucified on the cross, that we have being died to sin might live for righteousness. By whose stripes we are healed. Because of our sin, Jesus Christ, he was beaten by the whips, and then his both hands were pierced, and his feet also pierced. Kaya dahil po sa ating mga kasalanan, si Jesucristo, siya po ay binubog, hinagupit, at ipinako po yung kanyang mga kamay at mga paa. He shed all his precious blood to redeem all of our sins. Idinanak niya po yung lahat ng kanyang mahalagang dugo para po tubusin yung ating mga kasalanan. Because Hebrews chapter 9 verse 22 says, without shedding of blood, there is no remission. Dahil sinasabi po doon sa Hebreo chapter 9 sa verse 22, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. And verse 25, for you were like a sheep going astray, but have now returned to the shepherd and the overseer of your souls. Yeah, before we are like sheep have gone astray, but now we return to the shepherd and overseers of your souls. Pero noon po, tayo po ay gaya po ng mga tupang naliligaw, pero ngayon tayo po ay nakabalik na sa ating pastol at tagapag-alaga po ng ating kaluluwa. Yeah. So, by the grace of God, we are saved. Kaya po, dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Salvation is the gift from God. Ang kaligtasan ay regalo mula sa Diyos. Romans chapter 5, verse 8 and 9. Dito po sa mga taga-Roma, chapter 5 sa verse 8 hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. God demonstrates His own love toward us in that while we are still sinners. Yeah, right? So while we are still sinners. Yeah, 2,000 years ago, Jesus died on the cross and He redeemed all of our sins when we were still sinners. Kaya nung tayo po ay mga makasalanan pa, 2,000 taon na po ay nakakalipas, si Jesus po ay namatay doon po sa krus para po tubusin yung ating kasalanan. And having now been justified by His blood, yeah, when we receive the forgiveness of all of our sins, automatically we can be justified because we don't have any more sin. Dahil kapag natanggap na po natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, automatic na po ito na tayo po ay aariing ganap dahil wala na po tayong kasalanan. Yeah, before we are sinner, but now we became the righteous by the grace of God. Kaya noon po, tayo po ay mga makasalanan, pero ngayon, tayo po ay naging matuwid na dahil po sa biyaya po ng Diyos. Yeah. 1 John, unang Juan chapter 4, verse 9. Sa unang Juan, chapter 4, dito po sa verse 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan
upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. In this love, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. So, truly born-again Christian, they shall never forget how much the love of God is great. Ang mga tunay na born-again Christian, hindi po nila magagawang makalimutan kung gaano po kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Yeah. For example, you are supposed to die, but you were saved through the sacrifice of the one man. Kaya halimbawa po, ikaw po ay mamamatay na sana, pero ikaw po ay nailigtas ng isang tao. In that case, you will never forget him. Kaya sa kaso po na yun, hindi mo po ito makakalimutan. Because you are saved through the sacrifice of him. Dahil ikaw po ay naligtas sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo. Yeah. So, according to the 2 Corinthians chapter 5 verse 14 says, the love of Christ compels us. Kaya sinasabi po sa 2 Korinto chapter 5 sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Yeah. Truly born again Christian, they shall never forget the love of Christ. Kaya po ang mga tunay na born again Christian, hindi po nila magagawang kalimutan kailanman ang pag-ibig ni Kristo. And the love of God has the very strong the power. At yung pag-ibig po ng Diyos ay meron po itong malakas na kapangyarihan. Yeah. So truly born again Christian, they will continue to serve God because of this love of God. Kaya po ang mga tunay na born again Christian, sila po ay magpapatuloy na maglingkod sa Diyos dahil po sa pag-ibig ni Kristo. Okay, Ephesians chapter 1 verse 13. Sa Efeso po, chapter 1 sa verse 13, Okay, babasahin ko po. sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig na salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So, when you get the salvation, in order to get salvation first, you need to hear the true gospel. Una po, para po magkaroon kayo ng tunay na kaligtasan, una, kailangan niyo pong mapakinggan yung tunay na ebanghelyo. If you don't hear the true gospel, how can you be saved? Kung hindi mo po mapapakinggan yung tunay na ebanghelyo, paano ko po maliligtas? Romans chapter 10 verse 17 says, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Sinasabi po sa Roma, chapter 10 sa verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yeah, so first, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, first you must hear the gospel of your salvation. Kaya pinakauna po, kailangan po ninyong mapakinggan yung ebanghelyo ng kaligtasan. And next, after you hear the gospel of salvation, what you should do, you must believe. At pagkatapos po ninyong mapakinggan yung tunay na ebanghelyo, ano po yung dapat po ninyong gawin? Dapat kang sumampalataya. Now, when you really believe in the gospel, you will be sealed with the Holy Spirit. Kapag ikaw po ay talagang sumampalataya sa ebanghelyo, ikaw po ay tatatakan ng Espiritu Santo. Truly born-again Christian, we should remember, if you are really saved, Holy Spirit dwells in you. Ang mga tunay na born-again Christian, kung talagang ikaw po ay naligtas na, yung Espiritu Santo po ay nananahan na sa inyo. That's why the Bible says, 1 Corinthians chapter 3, and also 1 Corinthians chapter 6 also says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya sinabi po dun sa unang Korinto sa chapter 3 at sa chapter 6, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? When we get salvation, our body became the temple of the Holy Spirit because the Holy Spirit dwells in us. Kaya pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, yung ating pong katawan, ito na po yung templo ng Espiritu Santo dahil nananahan na po sa atin yung Espiritu Santo. That's why the born-again Christian, we cannot continue committing sins since we get salvation. Kaya nga po ang mga born-again Christian, hindi na po natin magagawang magpatuloy pa sa kasalanan pagkatapos ng kaligtasan. First, because of our sin, our Lord Jesus Christ was crucified and He died on the cross. Kaya una po, dahil po sa ating kasalanan, yung Panginoong Jesucristo ay namatay doon po sa krus. So you must know how much your sin is terrible. Kaya dapat po ninyong malaman kung gaano katerible yung kasalanan mo. Yeah. So, after you get salvation, if you really remember the love of God, grace of God, you will try to avoid committing sins through your Christian life. Kaya pagkatapos po ng inyong kaligtasan, kapag inaalala mo yung pag-ibig at biyaya ng Diyos,
gagawin mo yung makakaya mo na makaiwas sa kasalanan. And although you get salvation, you still have your sinful nature. So, by mistake or unintentionally, if you commit sin, you should repent. Kaya tayo rin po ay mayroon pang likas sa pagkamakasalanan pagkatapos po ng ating kaligtasan. Kaya kapag ikaw po ay nakagawa ng kasalanang sinasadya o di sinasadya, kaagad dapat ka po na magsisi. And if you commit sin, some big sin or some intentional sin, there will be the discipline from God. At kapag nakagawa ka po ng malaking kasalanan at sinasadyang kasalanan, mayroon pong disiplina mula sa Diyos. Yeah. As we already learned, according to the Hebrew chapter 12, the children of God, when they committed sin, there will be the discipline from God. Kaya gaya po ng ating natutunan na dun sa Hebreo chapter 12, yung mga anak ng Diyos, kapag sila po ay nagkasala, sila po ay didisiplinahin ng Diyos. In serious case, if you look at 1 Corinthians chapter 5, God killed the person who really committed a big sin. Kaya sa seryosong kaso, kung titinan po ninyo sa unang Korinto sa chapter 5, pinatay po ng Diyos yung isang tao na nakagawa ng malaking kasalanan. Yeah. So what kind of the discipline? Maybe we can have some sickness or disease because of discipline. Kaya ano pong uri ng disiplina? Maaari po tayong magkaroon ng sakit o ng mas malulubha pong mga sakit. We can have the financial problem, or we can lose the money. Kaya magkakaroon po tayo ng problema po sa pinansyal o mawawalan po tayo ng pera. So, or we can have many other family problems. O kaya magkakaroon po tayo ng mga problema sa ating pamilya. So, born again Christian, we should avoid committing sins. Kaya po mga born again Christian, dapat po tayong umiwas sa kasalanan. Yeah. Of course, since you get salvation, although you commit sin, if you are really saved, you will not go to the hell. Siyempre po, kahit tayo po mga born again Christian, kung talagang ikaw po ay naligtas na, kapag ikaw po ay nakagawa ng kasalanan, siyempre hindi ka na po mapupunta pa sa impyerno. But if you commit sin as a children of God, there will be the discipline from God. Pero kapag ikaw po ay nakagawa ng kasalanan bilang anak ng Diyos, ikaw po ay didisiplinahin ng Diyos. Yeah. Okay, Colossians chapter 1, verse 6. Dito po sa Colossus, chapter 1, sa verse 6, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. We should bear in mind, salvation is not the end. Salvation is beginning of our Christian life. Dapat po nating tandaan, ang kaligtasan, hindi pa po ito yung wakas, kundi ito pa lamang po yung pasimula ng ating buhay Kristiyano. Yeah. So here, as it is also in all the world, as it is bringing forth fruits, as it is also among you, since the day you heard and knew the grace of God in truth. Kaya sinabi po dito, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong salibutan, ay gayon din naman sa inyo, wala ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yeah, through this verse, we can understand there is the day when you realize the grace of God. Kaya dito po sa pamamagitan po ng talata na ito, maunawaan po natin, mayroon pong araw kung kailan mo po naunawaan ang biyaya ng Diyos. In other words, there is the day of your salvation, the spiritual birthday. O sa madaling sabi, mayroon pong araw ng inyong kaligtasan o yung inyong spiritual birthday. Everybody has a physical birthday, your flesh birthday. Lahat po ng mga tao, meron po tayong birthday. Tama po ba? Yeah, what about your spiritual birthday? If you really get the salvation, you may also have a spiritual birthday. Kaya kung talagang natanggap mo po yung inyong kaligtasan, meron ka din pong spiritual na birthday. Kailan ligtas na kayo? When you really get salvation. Kapag talagang kung kailan po ninyo naunawaan yung kaligtasan. Yeah, from the day you will grow in the faith and you will bear the fruits. Kaya magmula po sa araw na iyon, kayo po ay magbubunga. So, since you get salvation, it is very important to abide in the church, to abide in Jesus Christ in order to receive the spiritual supply. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, napakahalaga po na manatili sa church kay Jesucristo upang makatanggap po ng panustos po sa Espiritu. Yeah. Some Christians, after they get salvation, they don't abide in the church. In their case, they will be like
branch which is the cut off from the tree. It will become withered and then it will be dried and it will be useless. Pero meron pong ilang mga Kristiyano, hindi po sila nananatili sa loob ng church. Kung ganun, sila po ay kagaya po ng mga sanga na nahiwalay po mula po dun sa puno at pagkatapos ito po ay matutuyo at wala na po itong pakinabang. Yeah, if you really get salvation, you will try to live for the God's glory since you get salvation. Kung talagang natanggap mo yung kaligtasan, gagawin mo yung makakaya mo para maluwalhati yung Diyos pagkatapos ng inyong kaligtasan. Okay, what is the salvation? Kaya ano po ba ang kaligtasan? Salvation, there are various kind of the meaning. Number one, forgiveness of sins. Kaya yung kaligtasan, mayroon po itong iba't ibang kahulugan. Pinakauna, kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah, Ephesians chapter 1 verse 7 says, Sinabi po sa Epeso, sa chapter 1, sa verse 7, here, okay, babasahin ko po. sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Yeah, forgiveness of sins. Yeah, this is the meaning of salvation. Kaya yung kapatawaran ng mga kasalanan, ito po yung ibig sabihin ng Yeah, kaligtasan. number two, as we already learned, the being justified freely by His grace. At pangalawang bagay po, gaya po ng ating natutunan na, yung pag-aaring ganap sa pamamagitan po ng Kanyang biyaya. Yeah, when you receive the forgiveness of all of your sins, of course, you can be justified. Kapag natanggap mo po yung kapatawaran ng inyong kasalanan, siyempre po, kayo po ay aariing ganap na. And number three, being born again. At pangatlo, ito po yung maipanganak na muli. Yeah, as the Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kagaya po ng sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Yeah, Diyos. we must be born again spiritually. Dapat po tayong maipanganak na muli sa Espiritu. And also, as we learned, Ephesians chapter 1, verse 13, sealed with the Holy Spirit. When you get the salvation, you already receive the Holy Spirit. At gaya po ng ating natutunan sa Efeso chapter 1 sa verse 13, kapag natanggap po ninyo yung kaligtasan, kayo po ay tinatakan na ng Espiritu Santo. And number 5, eternal life or everlasting life. At panglima, ito po yung buhay na walang hanggan. Yeah, when you get salvation, already you have the eternal life. Kapag natanggap po ninyo yung kaligtasan, ito po ay natanggap nyo na rin po yung buhay na walang hanggan. And John chapter 1, verse 12 says, we became the children of God. At sinabi po sa Juan, chapter 1 sa verse 12, sinasabi po na tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Before, you are the sinner. You are the miserable sinner who are supposed to go to the hell. But now, you became the children of God. Kaya noon, ikaw po ay isang miserableng makasalanan na dapat na mapunta doon sa impyerno, pero ngayon, ikaw po ay naging anak na po ng Diyos. After the salvation, also we should know this one, there are three aspects of salvation. Pagkatapos po ng kaligtasan, dapat din po nating malaman yung bagay po na ito, yung tatlong aspeto ng kaligtasan. Actually, through the last Grand Bible Seminar, we learned about this justification. Sa katunayan po nito pong nakaraan na Grand Bible Seminar, natutunan na po natin itong justification, yung pag-aaring Yeah, ganap. it is the salvation of spirit. Ito po yung kaligtasan ng Espiritu. It is like a birth. Yeah, when a baby is born, the new life will be started. Kaya gaya po ito ng kapanganakan, kapag meron pong bagong silang na sanggol, yung panibagong buhay po ay mag-uumpisa. The next aspect, there is also salvation of the character or salvation of our life. Kaya sumunod po na aspeto, ito po yung kaligtasan ng ating katangian o ng ating buhay. When you get salvation, your spiritual position will be changed immediately from sinner to the Son of God. Nung natanggap po ninyo yung kaligtasan, automatic na po yung inyong posisyon ay nabago mula po sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging anak ng Diyos. But still, you have a sinful nature. Pero meron pa rin kayong likas na pagkamakasalanan. That's why since you get salvation, you should grow in the faith through the Word of God. Kaya nga po pagkatapos po ng inyong kaligtasan, dapat po kayong lumago sa pananampalataya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yeah, we call this sanctification. Since you get salvation until you stand before the Lord, your sanctification will be continued.
Kaya ito po yung pagpapakabanal. Ito pong pagpapakabanal ay magpapatuloy hanggang sa pagtayo mo po sa harapan ng Panginoon. And the last one, the salvation of our body. When Jesus Christ second coming, our lowly body will be changed into the glorious body. At pangatlo po, ito po yung pagluluwalhati, yung kaligtasan ng ating katawan. Sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo, babaguhin po yung ating hamak na katawan patungo sa maluwalhating katawan. Yeah. First, justification, salvation of our spirit. Unang Pedro, chapter 1, verse 8 and 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Salvation of your spirit. Yeah. So this is the salvation of our spirit, justification. Kaya ito po yung kaligtasan ng ating espiritu, yung pag-aaring ganap. And number 2, there is the sanctification, salvation of our life. At pangalawa, ito po yung pagpapakabanal, ang kaligtasan po ng ating buhay. This sanctification will be continued until we stand before the Lord. Ito pong pagpapakabanal, ito po ay magpapatuloy hanggang sa tumuyo po tayo sa harapan ng Panginoon. Yeah, Philippians chapter 2 verse 12 says, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Yeah. So, walk out your own salvation with fear and trembling. So, work out means you should continue this sanctification. Kaya ibig sabihin ng isagawa ninyo, ibig sabihin, dapat po ninyong ipagpatuloy yung pagpapakabanal. And number 3, that is the glorification. The Romans chapter 8 verse 23, babasahin ko po. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masiding paghihintay ng pagkukupkup, ang pagtubos sa ating katawan. Yeah, the redemption of our body. When Jesus Christ come again, our lowly body will be changed into the glorious body. We call this rapture, right? So, this is the salvation of our body. Kaya sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, babaguhin po yung ating hamak na katawan patungo sa maluwalhating katawan. Ito po yung tinatawag po nating rapture, kaya ito po yung tinatawag na pagluluwalhati. Yeah. Truly born-again Christian, they have the day of salvation, the spiritual birthday. Ang mga tunay na born-again Christian, meron po silang araw ng kaligtasan, meron po silang espiritual na kapanganakan. Since you are born, until you get salvation, you continue to committing sins. Kaya magmula po nung ipinanganak ka, hanggang sa bago mo natanggap yung kaligtasan, ikaw po ay nagpapatuloy sa kasalanan. But after you get salvation, your sin will be decreased continuously. Pero pagkatapos mo pong maligtas, yung kasalanan mo po, ito po ay bababa hanang patuloy. Because you will accomplish the sanctification through your Christian life. Dahil tutuparin mo yung pagpapakabanal sa inyo pong buhay Kristiyano. Romans chapter 6 verse 4. Dito po sa mga taga-Roma, chapter 6 sa verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. According to Bible, in case of the truly born-again Christian, after we get salvation, we will have two important ceremony. Kaya ayon po sa Biblia, sa ating po mga talagang nakatanggap ng kaligtasan, meron po sa ating dalawang mahalagang seremonya. One is baptism and the other is the Lord's Supper. Kaya una po, ito po yung bautismo at pagkatapos ito po yung Lord's Supper o yung hapunan ng Panginoon. Yeah. So in case of the baptism, it is like the funeral. Kaya sa kaso po ng bautismo, ito po ay katulad po ng paglilibing. Yeah. When you receive the baptism, you will enter under the water.
Kaya kapag kayo po ay binautismuhan, kayo po ay ilulubog doon po sa tubig. That means your old man died with Christ. Ibig sabihin, yung dati mo pong pagkatao ay namatay ng kasama ni Kristo. Yeah, when you come out from the water, you will become new creation in Jesus Christ. At kapag naiahon ka na po mula po doon sa tubig, ikaw po ay bagong nilalang na kay Heso Kristo. Yeah. So, among our brothers and sisters who did not receive the baptism, there will be the chance during our summer retreat this coming April. Yeah, after the summer retreat, yeah, we will baptize our brothers and sisters. Kaya doon po sa mga hindi pa po nababautismuhan, kaya sa ating pong darating na summer retreat sa April, kaya babautismuhan po natin yung mga brothers and sisters. Actually, we are preparing our baptism pool in the retreat center. Sa katunayan, inihahanda na po natin yung baptism pool doon po sa retreat center. So, this baptism pool will be ready before the summer retreat. Kaya yung baptism pool po na ito po ay maihahanda na bago pa po yung summer retreat. Yeah. And after you get the real salvation, so even so, we also should walk in newness of life. Yeah, before you are the children of the, you belong to the darkness. But since you get salvation, you became the children of the light. Kaya noon po, kayo po ay nakabilang doon po sa kadiliman, pero mula po nung kayo po ay maligtas, tayo po ay mga anak na po ng liwanag. That's why through your Christian life, you will shine the light of the world. Kaya nga po sa pamamagitan po ng iyong buhay Kristiyano, ikaw po ay magiging ilaw ng sanlibutan. Yeah. So, Matthew chapter 5, verse 14 says, you are the light of the world. Kaya sinasabi po sa Mateo chapter 5 sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. And Matthew chapter 5, verse 16 says, let your shine before the men, so that you can glorify the name of God. At sinasabi po sa Mateo chapter 5 sa verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa sanlibutan upang maluwalhati ninyo ang Ama. Yeah, here the very nice car, but if this car does not have the wheel, this car cannot run. Kaya dito po, meron po ditong magandang sasakyan, pero kung ito pong magandang sasakyan ay wala po itong kung meron po itong apat na gulong. Also, we need the following 4 elements for our spiritual life. Kaya tayo rin po, kinakailangan po natin ng 4 na elemento sa ating buhay Kristiyano. Number 1, the Word of God. Pinakauna, yung salita ng Diyos. Number 2, prayer. Pangalawa, yung pananalangin. Number 3, fellowship and church. Pangatlo, ito po yung fellowship o yung church. And number 4, evangelism. At pang-apat, ito po yung evangelism. So we must make a balance these 4 important elements for our Christian life. Kaya dapat po itong maging balanse sa ating pong mga buhay Kristiyano, ito pong 4 na elemento. Yeah. Number 1, the Word of God. This is the spiritual food. Kaya pinakauna, ito po yung salita ng Diyos, yung spiritual na pagkain. Matthew chapter 4, verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yeah. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos. So, man shall not live by bread alone. Of course, for our physical body, we need the physical food. Siyempre po, para po sa ating pisikal na katawan, kinakailangan po natin ng pisikal na pagkain. But for our spirit, also we need the spiritual food, which is the Word of God. Pero para po sa ating espiritu, kailangan din po natin ng spiritual na pagkain, ito po yung salita ng Diyos. All the born-again Christian, when you really get the salvation, you need to prepare the Bible first. Kaya po lahat po ng mga born-again Christian, una po, kinakailangan po ninyong maghanda ng inyong Biblia. This Bible is like the textbook for the students. Kaya yung Biblia, para po itong mga aklat, para po sa mga estudyante. Yeah, student, they need the textbook, right, in the school. Like this. Born-again Christian, we need the Bible. Kaya yung mga estudyante, kailangan po nila ng libro sa eskwelahan, kaya kagaya po nito, tayo po mga born-again Christian, kailangan po natin ng Biblia. Yeah. When you attend the church,
if you don't have any Bible, how can you read the Bible? Kaya kapag dumadalo po kayo sa church, kung wala po kayong Biblia, paano po kayo magbabasa sa inyong Biblia? As you know well, during the Lord's Day sermon or Wednesday sermon, we find out many Bible verses during the sermon. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, tuwing Lord's Day Sermon at Wednesday Sermon, umahanap po tayo ng napakaraming talata. So if you don't have the Bible, how can you find the verses? Kaya kung wala po kayong Biblia, paano po ninyo mahanap yung mga talata? Yeah. In the office, if you want, you can buy the Bible. We don't give the free Bible. Yeah, you should buy. Kaya doon po sa office, meron pong Biblia, hindi po tayo nagbibigay ng libreng Biblia, dapat po ninyo itong bilhin. If you think your Christian life is important, yeah, you must prepare this Bible first. Kaya kung iniisip mo na mahalaga yung inyong buhay Kristiyano, una, dapat mo pong ihanda yung sariling Biblia. Christian, the born-again Christian, we should read the Bible every day. Kaya po mga Christian, tayo po mga Kristiyano, ay dapat po palaging magbasa na Yeah, Biblia. you are having 3 times a meal in a day, right? Kaya kayo po ay kumakain ng 3 beses sa loob po ng isang araw. What Tama about po? your spiritual food? Kaya paano naman po yung inyong espiritual na pagkain? Yeah, if you don't read the Bible, how can you get the spiritual strength? Kung hindi po kayo nagbabasa ng inyong Biblia, paano po kayo magkakaroon ng espiritual na kalakasan? Unang Pedro chapter 2, verse 2. Dito po sa unang Pedro, sa chapter 2, sa verse 2, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yeah, as newborn babies desire the pure milk of the word. In case of the newborn baby, they have a milk many times in a day, right? Kaya sa kaso po ng mga bagong silang na sanggol, kailangan po nila ng gatas sa maraming beses sa loob po ng isang araw. Yeah, like this also. Born again Christian, we should read the Bible repeatedly. Kaya kagaya po nito, tayo po mga born again Christian, dapat po tayong paulit-ulit na magbasa ng Biblia. And number 2, prayer. At pangalawa po, yung pananalangin. Yeah, John chapter 14, verse 13, 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, At anumang hingi ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Yeah, if you ask anything in my name, I will do it. This is the promise of God. God will listen to the prayer of the born-again Christian. Ito po yung pangako ng Diyos. Papakinggan ng Diyos yung panalangin ng mga born-again Christian. Yeah. But there is the condition. John chapter 15, verse 7. If you abide in me, and my word abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Pero dito po, meron pong napakahalagang kondisyon, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Yeah. You must pray according to the God's will. Dapat po kayong manalangin ayon po sa kalooban ng Diyos. And number 3, fellowship. At pangatlo, yung fellowship. Yeah. So Philippians chapter 1, verse 5 says, For your fellowship in the gospel from the first day until now. Kaya sinabi po sa Pilipos chapter 1 sa verse 5, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. In the early churches, the born again brothers and sisters, they gather together daily and they had a fellowship. Kaya doon po sa mga sinaunang iglesia, sa mga sinaunang churches, yung mga brothers and sisters, palagi po sila nagkakaroon ng fellowship. Nowadays, it is also same. Truly born again Christian, we should abide in the true church and we should continue our fellowship. Kaya parehas din naman po sa panahon natin ngayon, tayo po mga tunay na born again Christian, dapat po tayong manatili sa tunay na church as sa fellowship. Unang Korinto chapter 1 verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Yeah, God is faithful by whom you are called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So, we need to have a fellowship since we get salvation. Kaya po, kinakailangan po nating magkaroon ng fellowship magmula po nung tayo po ay maligtas. And number 4, evangelism. At pang-apat, yung evangelism. Yes. Jesus Christ commanded His disciples, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit.
Sinabi po ni Jesus, kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yeah. After you get salvation, if you don't evangelize your family members or your friends, they will go to the eternal hell. Pagkatapos po ng inyong kaligtasan, kung hindi mo po i-evangelize yung inyong pamilya, yung inyong mga kaibigan, sila po ay pupunta doon sa impyerno. That's why truly born again Christian, what they will do first, they will try to evangelize their lovely family members. Kaya nga po mga tunay na born again Christian, ano po yung una po nilang gagawin? Una, susubukan po nilang i-evangelize yung kanilang mga kapamilya. So born again Christian, we are living for this evangelism. Kaya tayo po mga tunay na born again Christian, tayo po ay nabubuhay pa para po dito sa evangelism. Yeah, this is the first priority for the born again Christian. Kaya ito po yung pinakaunang prioridad para po sa mga tunay na born again Christian. Our church also always emphasize the importance of evangelism. Tayo rin, ang yung atin din pong church, palagi pong binibigyang diin yung kahalagahan ng evangelism. Why our brothers and sisters invited you to attend this Grand Bible Seminar? Kaya bakit po ba kayo inimbitahan ng ating mga brothers and sisters para po dumalo sa Bible Seminar? If you don't have any chance to listen to this true gospel, you are not able to be saved. Kung hindi ka po nagkaroon ng pagkakataon para po mapakinggan itong tunay na ebanghelyo, hindi ka po maliligtas. That's why the purpose of our lives, we are living in this world to preach the gospel. Kaya nga po, yung layunin po ng ating mga buhay sa mundong ito ay upang ipangaral po ang ebanghelyo. Yeah, Bible says, preach the word in season and out of season. Kaya sinasabi po na Biblia, ipangaral mo ang salita sa kapanahunan at maging sa di kapanahunan. Yeah. Mark chapter 16, verse 15 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Yeah, go into all the world and preach the gospel to every creature. Yeah, according to this commandment, the many missionaries, they go to the other many countries here in the Philippines or America, in the South America and Africa and other countries. Kaya ayon po sa talata po na ito, marami po mga misyonaryo, pumunta po sila dito po sa Pilipinas, sa Amerika at maging sa Africa at sa iba pa pong mga bansa. Yeah, what is church? Ano po ba yung iglesia o yung church? Church is a community of born-again Christian. Kaya yung church, ito po yung pagtitipon ng mga born-again Yeah, Christian. church is not a building. Ang church, hindi po ito building. Church is the gathering of the born-again Christian. Ang church, ito po yung pagtitipon ng mga born-again Christian. Yeah. Church is the body of Christ. Ang church, ito po yung katawan ni Kristo. And Jesus Christ is the head of the church. At si Jesucristo, siya po yung ulo ng iglesia. How can we abide in the church? Paano po ba tayong mananatili sa loob ng church? Yeah, when we abide in the true church, we can be connected with Jesus Christ. Kapag tayo po ay nanatili sa loob po ng tunay na church, tayo po ay magiging konektado kay Jesucristo. Unang Korinto chapter 1 verse 2, babasahin ko po. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Yeah, this is the meaning of the church. The church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saint. Ito po yung ibig sabihin ng iglesia sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. So, our Lord commanded, John chapter 15 verse 3 and 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. You are already clean because of the word which I have spoken to you. That means you were saved through the forgiveness of the sins. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, ibig sabihin, kayo po ay naligtas na sa pamamagitan po ng paghuhugas sa inyong kasalanan. And our Lord commanded, abide in me, and I in you. At sinutos din po sa atin ng Panginoon, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Since we get salvation, what should we do?
Magmula po nung tayo po ay maligtas, ano po yung dapat po nating gawin? First, we should obey to the word of God. Una, dapat po tayong sumunod sa salita ng Diyos. God commanded us, abide in me, and I in you. Inutusan po tayo ng Diyos, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. If you are really saved, you must abide in the true church. Kung talagang ikaw po ay naligtas, dapat ko pong manatili sa loob ng tunay na church. If you don't abide in the church, you will be like the branch which is cut off from the tree, and it will be dried, and it will be useless. Kung hindi ka po mananatili sa loob ng church, ikaw po ay katulad po ng sanga na hindi po nakakabit doon sa puno, ito po ay matutuyo at magiging walang pakinabang. Yeah. So, since we get salvation, it is very important to abide in the church and to continue our Christian life. Kaya magmula po nung tayo po ay maligtas, napakahalaga po na manatili po sa iglesia at magpatuloy po sa ating buhay Kristiyano. In case of the branch, when the branch attached on the vine tree, it will grow and it will bear the fruits. Kaya sa kaso po ng sanga, kapag ito po ay nakakabit doon po sa puno po ng ubas, ito po ay lalago at magkakaroon ng bunga. Yeah. And in case of the lamb, when the lamb abide in the flock, and it will be safe. At sa kaso po ng mga tupa, kapag sila po ay nasa loob po ng grupo ng mga tupa, sila po ay mananatiling ligtas. In case of the newborn baby, must abide in the family, and then there will be the protection from the family, and it will be safe. At sa kaso po ng sanggol, kung ito po ay mananatili sa loob ng pamilya, ito po ay mapoprotektahan at mananatiling ligtas. Our born-again Christian also same. We must abide in the true church. Parehas din naman po sa ating mga born-again Christian, dapat po tayong manatili sa tunay na church. John chapter 10 verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hands. Our salvation cannot be lost. Kaya po yung ating kaligtasan, hindi po ito mawawala. Yeah. So, we were saved by the grace of God. That's why our Lord is holding us. Kaya po, tayo po ay naligtas dahil po sa biyaya ng Diyos, kaya hawak na po tayo ng Diyos. Yeah, since we get salvation, we must abide in the true church so that we can be safe. Magmula po nung tayo po ay maligtas, dapat po tayong manatili sa loob po ng tunay na church upang tayo po ay manatiling ligtas. We should remember Satan is always trying to destroy our Christian life. Dapat po nating tandaan, si Satanas, palagi niya pong sinusubukan na sirain yung ating buhay Kristiyano. Unang Pedro chapter 5 verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Okay, so be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks out like a roaring lion, seeking whom he may devour, right? So, when you abide in the church, you can be protected by the Lord. Kaya kung kayo po ay mananatili sa loob po ng church, kayo po ay mapoprotektahan ng Panginoon. Yeah. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Sa ikalawang Timoteo, sa chapter 3, dito po sa verse 14, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Yeah, you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned from. So where did you get salvation? Kaya saan po ninyo natanggap yung kaligtasan? If you really get salvation through our church, you must abide in this church. Kung talagang natanggap po ninyo yung kaligtasan sa pamamagitan po ng ating church, dapat po kayong manatili sa loob ng church. You must believe our church is the true church where the Holy Spirit walks. Dapat po kayong maniwala na yung ating pong church, ito po yung tunay na church kung saan kumikilos po yung Espiritu Santo. Because nobody can be saved without the works of the Holy Spirit. Dahil wala pong sino man yung maliligtas kung wala po yung pagkilos ng Espiritu Santo. Yeah. So whenever we conduct a Bible seminar, many newcomers, they are saved. That means there is the works of the Holy Spirit. Kaya sa tuwing tayo po ay nagdaos ng Bible seminar, marami pong mga baguhan, sila po ay naliligtas. Ibig sabihin, mayroon pong pagkilos ng Espiritu Santo. That's why
since you get salvation, you must abide in the church and continue your sincere Christian life. Kaya magmula po nung kayo po ay maligtas, dapat po kayong manatili sa church at magpatuloy po sa inyong buhay Kristyano. Yeah. Okay, so today, because of time, after this sermon, we will have a Lord's Supper. Yeah, so 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 24. Kaya pagkatapos po ng ating sermon, tayo po ay magkakaroon ng Lord's Supper ng hapunan ng Panginoon. Kaya dito po sa unang Korinto, chapter 11, sa verse 23 hanggang 24. I will explain the meaning of the Lord's Supper, Holy Communion. Kaya ipapaliwanag ko po yung ibig sabihin ng hapunan ng Panginoon. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Before Jesus Christ, He was crucified. He had the Last Supper with His disciples. Kaya pinakauna po, bago po mamatay si Jesus doon po sa krus, una, nagkaroon po muna siya ng hapunan kasama po yung kanyang mga alagad. And He said, "Take, eat. This is the body which is broken for you." Kaya sinabi po niya, tanggapin ninyo ito ang aking katawan na ibinigay ko para sa inyo. Yeah. So bread and the wine. So the Lord gave to the disciples. Kaya po yung tinapay at yung alak, ibinigay po ito ng Panginoon doon po sa mga alagad. And then says, do this in remembrance of me. At sinabi po niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yeah. What is the bread? The bread means the body of the flesh of the body of the Christ. Kaya ano pong ibig sabihin ng tinapay? Ito po yung katawan po ni Kristo. Yeah. So when Jesus Christ He was crucified, He shed all His precious blood. Kaya nung si Jesus po ay pinako doon po sa krus, dumanak po yung lahat ng kanyang mahalagang dugo. Yeah. So before He was crucified, He was beaten by the whips. Kaya bago po siya ipako doon po sa krus, siya po ay hinagupit ng maraming beses. Yeah, His body was torn out. Yung kanya pong balat ay napunit. So whenever we receive the bread, we should remember the sacrifice of the Jesus Christ. Kaya sa tuwing tatanggapin po natin ito pong tinapay na ito, dapat po nating alalahanin yung sakripisyo ni Hesukristo. And when Jesus Christ was crucified, He shed all His precious blood. At nung si Jesus po ay ipinako doon po sa krus, idinanak po niya yung lahat ng kanyang mahalagang So dugo. this wine implies the blood of Jesus. At yung alak naman po na ito po ay kumakatawan sa dugo po ni Jesus. Our born-again Christian, we should remember the sacrifice of the Jesus Christ and the blood of the Jesus. Kaya ang ating po mga born-again Christian, dapat po nating alalahanin ang sakripisyo ng Hesukristo at yung kanyang dugo. Yeah, Unang Korinto chapter 10, verse 14, 17. Ito po sa unang Korinto sa chapter 10, Verse 16, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kopa ng pagkapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Yeah. If you look at the bread, there is the one bread. It means the one body of Christ. Kaya kung titingnan po ninyo yung tinapay, ito po ay iisa lamang pong tinapay, ibig sabihin, ito po yung katawan ni Hesukristo. Yeah, we have many churches all over the world. In overseas, in Korea, we have around 235 the churches, and overseas 82 countries, more than 1,060 churches. Yeah, more than the 1,060 churches all over the world. Although we are in the different places and different countries, but we are the one body of Christ. Kaya sa tayo po, meron po tayong napakaraming churches. Sa Korea ay 235
At sa 82 po na mga bansa, meron po tayong 1,016 na mga churches. Kaya kahit nasa magkakaibang lugar po tayo, ngunit tayo po ay iisang katawan kay Kristo. In Korea also, and in the Philippines also, we have 168 churches and mission branches in the many different places. Kaya maging dito po sa Pilipinas, meron po tayong 168 na mga churches at mission branches sa iba't iba pong mga lugar. But we are the one body of Christ. Pero tayo po ay iisang katawan kay Kristo. So, truly born again Christian, we will join this Lord's Supper, and through this Lord's Supper, you should remember the sacrifice of the Jesus Christ. Because of our sin, Jesus Christ, He was crucified, and through His blood, He redeemed all of our sins. Kaya tayo po mga born again Christian, tayo po ay makikilahok dito po sa ating hapunan ng Panginoon. Kaya alalahanin po ninyo yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung dahil po sa ating kasalanan, siya po ay dinanak niya po yung kanyang mahalagang dugo para po tubusin yung ating kasalanan. Okay, so let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who was supposed to go to the hell. Kami po isang miserable makasalanan na nararapat po na mapunta doon sa impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. By the grace of God, we were able to finish our Grand Bible Seminar successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong Grand Bible Seminar. We believe there are many newly born-again brothers and sisters. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Naniniwala po kami na marami pong mga bagong naligtas na mga brothers and sisters. Pakiusap, tulungan niyo po sila na manatili po sila sa loob ng iglesia at magpatuloy po sa kanilang buhay Kristiyano. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our lives. Bilang isang born-again Christian, huwag nawa po namin makalimutan kung ano po yung tunay na layunin po ng aming mga buhay. Seek first the kingdom of God and His righteousness. As the Bible says, let us glorify the name of God through our Christian life. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, gaya po na sinasabi ng Biblia, nawang maliwalhati po namin yung Diyos sa aming pong buhay Kristiyano. Please protect our church and please protect all of our brothers and sisters. Pakiusap, protektahan niyo po yung aming iglesia at protektahan niyo po ang lahat ng brothers at sisters. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.